una nating pag-usapan, itong si Rodante Marcoleta, 'di ba, kung ating matatandaan, nung isang last week, ibinalita na itong si Marcoleta, at ipinakita pa natin dito sa live natin na tinanggal siya sa iilan na mga committee member, sa mga committees. Tinanggal po si Rodante Marcoleta. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, tinanggalan po siya ng power. Okay? Kasi alam nila na si Rodante Marcoleta ipinaglaban kung ano talaga yung katotohanan. 'Di ba? Kung ano yung nakasaad sa batas, doon lang po nakasubaybay si Representative Rodante Marcoleta. At ngayon na tatakbo itong si Representative Rodante Marcoleta, nakikita natin halos lahat ng mga supporters ng mga Duterte supporters, si Marcoleta yung nangunguna. Umiinit yung pangalan ni Rodante Marcoleta. Nasusuportahan talaga siya. So itong mga taga-kamara na ito, takot na takot sila dito kay Marcoleta. Kahit mag-isa lang siya, na nakabitbit ng hopya, na kumakain ng hopya, takot sila dito Talagang matatakot kayo kapag ang isang tao ay nakasubaybay lang po sa katotohanan. Yan, nakakatakot yan Kasi itong ibang mga members of the Congress, kung may plano kayo, may stick to the plan kayong mga ginagawa, kung pipilitin nyo ang isang bagay na hindi maganda, talagang magkabuhol-buhol kayo, talagang magkasira-sira kayo sa inyong mga plano, di ba? Ito, ipapakita ko sa inyo itong patungkol po dito sa revelasyon ni Marcoleta. Ito po ay binalita ng Manila Bulletin. Teka muna i-post ko muna ito. Ayan. Ito po ay binalita ng Manila Bulletin. Tandaan nyo si Rodante Marcoleta po, wala po siyang official statement na siya ay supporter ng mga Duterte. Wala Pero nakikita lang ng tao na siya lang po ay tinulungan niya ang Kongreso na mapunta sa tama. Which is, alam ni Marcoleta na nasa tama itong ginagawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Kaya, akala ninyo na kinampihan ni Marcoleta itong si VP Sara. Hindi. Si Marcoleta lang po ay doon lang siya sa totoo. Okay? So, itong Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta claimed o inamin niya that he was kicked out of his committee. So, tinanggal si Marcoleta sa kanyang committee as member. Okay? Membership in the House of Representatives. Ang kakapal ng mukha nila na tinanggal nila si Marcoleta. Diba? Inamin ni Marcoleta inamin niya ito na talagang tinanggal siya. Committee memberships. So, maraming committee. No? So, to render him powerless. So, ibig sabihin, ang layunin nito is tanggalan siya ng power. Once an impeachment complaint against his political ally, Vice President Sara Duterte, gets filed. Imagine that one. So, sagabal si Marcoleta sa stick to the plan nila. Yan si Kimbo nabubuking sa kanyang Okay? Planado. Yan ang sabi ni Marcoleta. Planado. Marcoleta says committee kick out excludes him from impeachment process. So, may niluluto may niluluto na impeachment sa Kamara. Itong si Marcoleta sagabal Sagabal. So, kung para mawala yung sagabal, tinanggal si Marcoleta. Imagine that one.
Imagine how kapal ang kanilang mukha. Paano? Ito yung aking tanong. Paano na instead na meron tayong checks and balance, instead na meron pa tayong ididebate kung bakit i-impeach natin o hindi natin i-impeach, wala na, diretso na. Kasi tinanggal na nila si Marcoleta. And this could only be the man who can question kung gusto nilang i-impeach si VP Sara. Pero kay tinanggal nila si Marcoleta, wala na. Di ba? O, heto pa. O, sabi dito, Marcoleta explained his theory during a recent episode of Saganang Mamamayan on Net25. Ito kasi ay ipinakita si Marcoleta sa channel na Net25. O, mag-subscribe kayo dyan sa Net25 ha. Kasi channel yan ni Marcoleta. Hindi ko ibig sabihin, laging invited guest si Marcoleta dyan sa Net25. Oh, invited guest siya lagi dyan. At doon niya in-explain ang kanyang sarili. Bakit natanggal siya? Sa aking palagay, ito na ha, sabi ni Marcoleta ha, sa aking palagay, ito ay planado. So yung pag-kick out kay Marcoleta, planadong-planado na. Hindi ka ba nabigla? Ako, sa totoo lang, hindi ako nabigla. Alam kong pwedeng mangyari yon, natanggalin si Marcoleta. Dahil takot sila dito. Sagabal nga eh. Hindi ako nabigla kasi kung tutuntunin mo, talagang nagmimina sila ng kahit anong maibabato nila sa Vice President, he said. Yan nasabi ni Marcoleta, na o-observe ni Marcoleta na nagmimina talaga itong Kongreso kung ano talagang ibabato nila, bubutasan nila, kung anong kasalanan na pwede nilang maipataw ni VP Sara. Okay? So, klarong-klaro yun. At alam ni Marcoleta. At hindi niya hinahayaan ito. Kaya nga, kinampihan niya si VP Sara, di ba? Oh, ito pa. Oh, this was planned in my opinion. Oh, ano lang ito, i-translate lang ito in English, no? Sabi dito, sa tamang panahon, akala nila, si Marcoleta ang nagsabi nito ha, sa tamang panahon, akala nila, pag nakakalap na sila ng ganito, magfa-file ng impeachment, Marcoleta said. Kasi, paikot-ikuti nila yan eh, hanggat makikita sila ng reason for impeachment kay VP Sara. Ganyan. Ganyan ang kalakaran. Huwag na tayong magbulahan. And which sa Marcoleta po, hindi BO-BO si Marcoleta na hindi niya maiintindihan yan, mga pasaway na mga young guns dyan. They believe, kasi nababasa ko yung interpretation na sa English, no? So, Tagalog lang. Marcoleta then asked his co-host, yung co-host ng Net25, saan magsisimula ang impeachment? Saang komite? Where does the impeachment originate? From which committee? Kaya nga, yan ang tanong eh. Di ba? Nagtatanong si Marcoleta dyan. Committee on Justice? Yan ang sabi ng ang host, no? Committee on Justice ba? Sa Committee on Justice ba magagaling ang impeachment ni VP Sara? Kasi malabo eh. Kahit nga kita yung ipa-analyze, malabo kung saang committee ito manggagaling. Anong kasalanan ni VP Sara? Anong ipapataw nyo? Di ba? Wala naman kayong pruweba, wala kayong ebidensya. Si VP Sara, ang dami niyang ebidensya. Pirmado pa. No? Vice Chairman ako doon. Sabi ni Marcoleta. Ba't ako tinanggal? Vice Chairman siya, pero siya tinanggal siya. Imagine that one. Para hindi ako makasali doon. Alam nila, di ba? Said the party list. Party list lawmaker, a former deputy speaker, si Marcoleta. Sabi niya, talagang itatanggalin siya. No? So, only Solons who are members of the certain committees
can make motions and vote during panel hearings. Okay? Once filed by a civilian and endorsed by a House member, an implement complaint gets referred to the Committee on Justice. It is here that the complaint gets vetted for sufficiency in once filed by a civil that you have dito, sufficiency in form and in substance. So kailangan may civilian na magreklamo, di ba? So last September 25 or the last session day before the current recess, Marcoleta was yanked from the Commission on Appointments or CA, as well as the committees on Energy, Justice, Public Accounts, Constitutional Amendments. Lahat-lahat na. Imagine that one. So lahat-lahat na. Talagang tinanggalan siya ng power para makipagdebate kasi alam nila kung gaano kagaling si Marcoleta. At dahil dito, this only proves na kahit ilan pa kayong mga miyembro dyan, pero kung wala kayong dito, no, matatalo lang kayo sa isang tao. And si Marcoleta proves to the Filipino people na kaya niyang banggain kahit gaano karaming kongresista dyan. Basta nandun ka lang sa tama, tuloy-tuloy yan. Di ba? The previous week, he was removed from Committee on Good Governance and Public Accountability. Talagang pinipilayan talaga. Hiyang-hiya naman ako. Tanggalin nyo na lang as congressman o representative yan si Marcoleta. Huwag nyo nang papuntahin dyan sa kamara. Hiyang-hiya naman ako. Tinahalos lahat, tinanggalan nyo na. Kulang na lang, tanggalan nyo ng damit si Marcoleta eh. Di ba? Marcoleta's House colleagues have repeatedly said that there was no impeachment plan against the Vice President. Di ba? Ayaw nilang aminin. Pero si Marcoleta po, pag na tayong magbulahan, alam na alam ng taong bayan, kaya ito si Marcoleta, ang punteriya nila ngayon. Di ba? Si Marcoleta ang punteriya nila. So nakakahiya po. Alam nyo, itong kongreso na ito, makikita mo talaga kung sino yung may bayag. Makikita mo talaga na si Rodante Marcoleta is a strong leader also. He's a strong leader. Hindi siya natatakot na talagang pagtulungan siya ng mga kongresista dyan sa loob ng kamara. Hindi siya takot. Di ba? Kasi as far as I can remember, si Marcoleta po, isa po ito sa mga dahilan bakit nagtagumpay yung prangkisa ng ABS-CBN ay talagang hindi na-approve. Dahil sa kagalingan ng taong ito. At ngayon, ganyan talaga ang buhay eh. Gigipitin siya, sa gabal itong taong ito eh. Itong mga pinagsasabi ni Marcoleta ngayon, kung meron na talagang impeachment na mangyayari, ibabalikan ko itong balita na ito. And I will say, sa simulat sa poll, tama talaga ang mga sinasabi ni Representative Rodante Marcoleta. Okay? So, yan. Okay, so guys, ako na mismo ang magsasabi sa inyo na iboto natin si Rodante Marcoleta. Okay? Please vote for Rodante Marcoleta. Uunahin natin ito sa balota natin. Kasi ito lang ang mamang ito
ang nakikita natin na hindi po pinabayaan si VP Sara. The time when VP Sara was ginigipit nila, si Marcoleta lang po ang may guts na matapang na hinarap niya itong mga kongresista na ito. Okay? So, huwag kalimutan ha. Rodante Marcoleta. Ayan. Syukran, Kuya Donmar. Ayan.